ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan. Ay, tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader ang pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanila'y simbote ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap siguro manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan, na pag may pagkakataon ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagdagpit-dagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagi sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling. Gamit lang pangatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina. Sa umaga ay aming banyo. Ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit pabag. Ang aking ama ay sumweldo pero kulang na kulang pa rin. Ulam na tuyot asin ang ipil peso sa magapon ay pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Kaya wag kang masyadong halata, bato